Kaya po tayo ay patuloy na nagbibigay ng relevant and timely information. And I'm sharing with you my incisive and analytical insights, which I hope and sa tingin ko naman ay na-appreciate po ninyo at sa ating sinisikap natin na araw-araw tayo makapag-ugnayan. Kahapon po, kaya kaunting pamanhin, napagod po talaga ako doon sa aming pag-iikot sa parte ng Norte. At ngayong araw ay tayo din ay nanggaling sa probinsya ng Bataan. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin kaninang umaga, simula kagabi hanggang kaninang umaga sa mga kongresista at nakalikom sila ng 150 plus I think. Kanina ho yun baka ngayon higit na marami na pumirma para diretsyo ng mai-transmit o maipadala diyan sa Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating pagla-live yan. Subalit, ito man ang malaking balitang tumambad sa atin, let me bring you back again to the center. Balik ko po kayo sa sentro. Ang tunay na balita ay yung unconstitutional, immoral, invalid and criminal 2025 budget. Ngayon naiipit na ho sila dahil kahapon naglabas ng kautusan ang Korte Suprema at pinasasagot ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi, pawalang bisa at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huling-huli, kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sinubukan po sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit pumalag at nagpakita ng kaisugan ang mga vloggers na ipinatawag at nag-file din sila ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig nung komite diyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, isang hapon pa natin yan na binalangkas at sinabi ko nga ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig. At ang layunin niya hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas. At kung sila'y nagnanais magpasa ng batas, hindi rin pwede sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas, hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya kinakailangan ho nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nahuli natin sila, yung bakanteng Bicameral Conference Committee report. Ano ngayon ang pantakip nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang mahistrado ng Korte Suprema, si Justice Amy Javier Lazaro, ay napuna yung habang sila po ay nag-oral argument, sinabi niya na base sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng PhilHealth. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito yung hawak niyang Commission on Audit Report ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21, 22, and 23. Bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate ng COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling
ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year. Isa po yan sa ating grounds. Why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal budget be declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth. Dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng PAGCOR, at higit sa lahat, 80% po of money collected on taxes levied on for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon mag-uusap, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakiniho ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binotokas dahil lamang sunuduran sila, gustuhan ng Malacanang, at huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong ginagawa. Nasabi nila for value. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simula pa? Pulong Duterte dahil wala iyan ang fake news. Wala kami sinabing may blanco ang GAA. Ang sinabi namin hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung bicameral conference committee report, tipikado, aprobado, pirmado at inihain din sa House of Representatives Bills and Index Service. Fake news daw, sabi rin ng Malacanang, blanco yung GAA at blanco ang GAA, kayo ang sinungaling. Bandang huli, nagtinatanggi na ng Malacanang na wala daw po silang nananagot ay bulilyaso itong 2020. At misinformation Malacanang, sila of malice daw yung ginawa naming pagbabalita at paghahayag sa inyo, sambayan ng anomalya itong balik unconstitutional na bicameral conference committee report. Yan ang fake news. Kung natawag us, we will not allow ourselves, Inday Sara, maisog na haharapin itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang bantayan po natin, mga kababayan, yung integridad ng magaganap
na impeachment hearing kung magkakaroon ng hearing. Yan ang bantayan natin, yung integridad ng proseso. Wala na po tayong magagawa dito sa mga elitistang kongresista na nag-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Tapos na po yan eh. Pirmahan na nila at ito po ay for transmittal na sa Senado. Ang bantayan natin kung paano gagawin ng mga senador yung tinatawag nating senator judges, yung kanilang trabaho pagdating sa impeachment court. Mahalaga. Mahalaga. This is what I've been telling all of you. Not because I'm also a candidate for senator. No. You can look for other person na tingin ninyo ay dapat sa Senado. Ang mahalaga ho, yung qualification ng ilalagay natin sa Senado. Ngayon, pag natuloy po itong hearing, magiging impeachment court ang Senado. Paano gagampanan nung mga senador na ilan dyan yung kanilang trabaho bilang senator judges? Mauunawaan ba nila yung appreciation ng evidence? Maiintindihan ba nila yung proper application of the rules of court? Kaya mahalaga, we should understand what is at stake for our country this coming midterm election. Kaya pasensya na ho kayo, nasa tabing kalsada ako, huminto po ako dahil nga mahalaga itong usaping ito. Kay Melvor M. Bercede, sino ba papalit kay VP pag naalis siya sa pwesto, attorney? Ganito na nga po katalamak at hayop ang pambubudol ng mga tao rito. Pag si Vice President po ay na-impeach at natanggal nila sa pwesto, sino sa tingin ninyo ang hahalili sa kanya? Hanggang pagkukuhaan po ng papalit sa kanya, o hindi sa Senado, ay sa Kongreso. Wala naman silang ilalagay na magmumula sa Senado eh. Kukuha yan sa Kongreso. So sino sa tingin ninyo ang kukunin nila sa Kongreso? Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwede maging vice-presidente. Titingnan nila. Yung anak ni Bongbong Marcos, pwede maging vice-presidente. Dahil ang requirement lang naman ay miyembro ng Kongreso. Kung ito'y galing sa Senado o kailangan sa mababang kapulungan. But we should not even reach that point. We have to defend and protect the sacred mandate of the Filipino people. Yung 32 million Filipinos na bumoto kay Inday Sara Duterte, ngayon ang panahon na kayong lahat ay kumilos, mag-ingay, iparinig ang inyong tinig. Labanan natin itong lantaran wholesale na pangbubutol na ginagawa sa atin. Ulitin ko, babalik ko ng kayo sa sentro ng mga usapin. Ito'y ginagawa pantakip dito sa napakalaking bulilyaso at anomalya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong illegal, immoral, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Si Karine, hindi lang si VP Sara kinalaban nila, kundi pati ang INC. Well, hindi ho kasi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami tayong kaibigan dyan. But I hope you understand, wala po tayong karapatang magsalita on behalf of our friends and brothers and sisters who are members of the Iglesia ni Cristo. But yes, I understand yung point ni Karen na kaya nga lumabas at nagpakita ng puwersa ang mga miyembro ng INC at iba't iba pa na sumali rin at necessarily INC dahil ayaw nga nila na nagkakawatak-watak ang ating bansa dahil lang sa maagang pamumulitika ng isang taong nangangarap maging Pangulo na kahit wala siyang kapana-panalo. Yan ang tunay na dahilan dyan. Kay Angela, maganda yon Angela. People's Power, marami hong pamaraan ng pagpapakita ng People's Power. Mag-ingay po kayo sa inyong iba't ibang social media sites. Makiisa po kayo, panloloko po ito. At ang tunay na issue na nais nilang makalimutan ng tao ay yung buy scam report. Buy scam report. Stella Kimbo, buy scam report. Hindi ka namin nakakalimutan mong mga Pilipino. Hindi ka namin mapapatawad. Ibalitang hopya mani popcorn. So, nagsinungaling si Marcos when he said Sara is an important. Threaten sila sa kanya. Sara is very, very important. Ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin nagkasala, nagkamali, or guilty ang Office of the Vice President. Maling-mali po yung ipinakalat nila at ang dapat po natin silang singilin
for transparency and accountability, anong ginawa nyo sa 6.325 trillion pesos naming mga Pilipino? Pinaglaruan nyo yung proseso ng budget. Nagpasa kayo ng budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Stella Kimbo, Martin Romualdez, Committee on Appropriations, ilabas ninyo yung totoong kopya ng enrolled bill para magkaalaman na. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Huwag kayong gumamit ng diversionary tactic kagaya ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Batiin ko lang ho ha. Oh, si INSI, ginawa nila yan para matakpan ang mga blanco na yan. Tama yun. Ipit na sila. At uulitin ko, yung oral argument kahapon dyan sa Supreme Court, kung saan ang pinag-usapan ay yung TRO na issue ho last year tungkol sa illegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi na nung isang justice, senior justice ng Supreme Court, na base sa COA report, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, kaya kinuha nila yung 89.9 billion. Buti na lang may TRO, kaya ang nailabas, 60 billion. But 60 billion is 60 billion. At yan ay pera ninyo. Pera ng mga manggagawa na nagko-contribute sa PhilHealth, pera ng mga ordinaryong Pilipino. Na TRO po sila at kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth. At hindi totoong sobra-sobra labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. At ito nga, pati yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, last day po ng 19th Congress today or tomorrow. Mag-a-adjourn na po yan. Ang pagbabalik niya sa bandang June na ho at yung 20th Congress na. Pero hinabol itong impeachment. Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung napakalaking bulilyaso na mulat na po ang mamamayang Pilipino. Ultimo, ordinaryong mamamayan ay nag-uusap na po tungkol sa budget. At ako'y natutuwa, nagbubunga po yung ating maliit na ambag sa nation building na pasimplihin yung mga naglalakihang usaping panlipunan katulad nito dahil lahat tayo dapat ay makibahagi dito. Lahat tayo dapat ay may say, may opinion, may paninindigan, whether kayo ay sang-ayon o hindi sa aking posisyon. Importante, kasali kayo dahil pera nyo po ang linulustay ng mga tiwaling mangbabatas. Kay Suzuki Merck, Benz Narvasa Theodore, anak pa ni BBM ang nanguna si Sandro para ma-impeach si Vice President Sara kasi nga po ginagawa nilang family affair. At makikita dito na interes ng pamilya lang nila ang sinusulong ng gobyernong ito. Anthony Bustamante, attorney, kung sino pa yung guilty, yun pa yung tatapang-tapangan. Hindi po sila nagtatapang-tapangan. Binabalutan na lang nila ng kunyaring tapang sa pamamagitan ng impeachment. Ang totoo, ninenervyos na sila dahil nga for me, personally and as a lawyer, I appreciate the outcome of the oral argument yesterday. Dahil sinasabi nga po doon ng isang justice na mismo ng ating Korte Suprema, meron silang COA report na nagsasabing hindi totoo na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth to justify the transfer of, initially ang target is 89.9 billion pesos na PhilHealth fund. Nauwi ito sa 60 billion dahil nag-issue ng TRO. Remember, kahit si Pangulong Duterte pinaliwanag ito. Yung nakialam sa 89.9 billion pesos pera ng PhilHealth at inilipat-lipat. Estafa po iyan may tuturing sapagkat galing yan sa contribution ng mga manggagawa na tuwing sahod ay kinakalta sa inyong sweldo. Estafa po iyan. At yan din po ay technical malversation, if not malversation of public funds. Bakit? Yung pera po ng PhilHealth, hindi mo pwedeng gamitin yan para pondohan yung AIX, para pondohan yung AKAP,
para pondohan yung mga pet project o yung mga pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Malversation po iyan. Estafa po iyan. Iyan ang ating dapat pag-usapan. Kaya, Mars 18, mapatalsik din yan si BBM, hindi manaig ang masama, lalabas din ang katotohanan. Kaya nga po, yung aking sinasabi, ang dapat sinampahan ng impeachment ay si Bongbong Marcos, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat higit naman pong napaka-anomalya, itong ipinapalusot nilang 6.325 trillion. 6.325 trillion pesos budget natin ngayong 2025. Dapat to kayo makialam dahil lagay na po natin na 300 elitistang kongresista ang pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 300 versus 32 million Filipinos na malaya, payapa, constitutional at democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Hindi lang ho pera ang ninanakaw sa atin, pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin nitong mga elitistang mangbabatas. Mag-ingay ho kayo, makisali po kayo, manindigan po kayo. Ipakita ninyo na tayo ay Pilipino at hindi tayo pwedeng budulin araw-araw nitong mga iilang elitistang mangbabatas. Kay Charlie Endo Nebrada, malakas pa rin ang mga Duterte dito sa Japan, attorney. Tama po yun, kaya nga po sila ay galit na galit, selos na selos dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Simple lang naman po yung formula or kasagutan eh. Kasi hindi nagnakaw si Pangulong Duterte. Kasi hindi magnanakaw ang pamilya Duterte. Kasi naglingkod ng tapat si Pangulong Duterte. Kasi pinagtanggol at pinotektahan ni Pangulong Duterte ang pamilyang Pilipino laban sa droga. Unlike itong gobyernong ito, laganap na naman ang droga. Nagdududa pa sila, na silos pa sila dahil higit na mahal ng sambayan ng Pilipino si Pangulong Duterte. Natural, hindi magnanakaw yung mama, hindi magnanakaw si Pangulong Duterte at ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay upang protektahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa droga. Kay Edsel Jesuro, Attorney Vic, makulong ba mga congressman ng blankong budget? Diyan po tayo patungo. We are building a case and we are searching for those who are members of the technical working group or technical working staff na mga empleyado ng Senado at House of Representatives. Huwag po kayo mag-aalala ha, yung mga empleyado, yung matitinong